Tapos guys, yung beach na to, protected siya ng coral reef. Actually, parang ang luma nitong lighthouse na to. Ayan, speaking of, may ice cream dito. Ba't iba yung packaging? Parang hindi ko ito nakikita sa mismo main area. Kung may kasama kayong driver, whole day, sasamahan nila kayo depende sa trip nyo. Medyo mabagal minsan, lalo na sa kabundukang levels. Hello guys! We are down to our final episode dito sa Sri Lanka. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo na pupunta po tayo sa mga remaining tourist spots na kung saan makikita natin dito sa Mirissa area. So, kung gusto niyo po malaman kung ano yung meron sa Mirissa, ilalagay ko dito sa screen. And now, first stop natin is ang Coconut Hill. Grabe, nakita niyo pag ilap ko. Masyado akong umiilap ng ganyan because of the dogs, di ba? So, let's go! Tingnan nyo, dito sa Mirissa, it's giving beach vibes. Para lang tayo nasa Boracay, Siargao level. Ayan. Hello, Harsha. Hello. Let's go there. Grabe, dito guys sa area na to, ramdam na ramdam ko yung, alam niyo yung hangin ng beach. Yung parang may kasamang lagket, ganun. Betaba nga ako. It's giving Siargao vibes. Guys, itong area na to, sikat na sikat po to sa mga turista dahil sikat din itong place na to sa Instagram. Ayan, alam niyo naman pagka sinasabing IG worthy, Instagram worthy, ibig sabihin nun maganda yung lugar. And alam niyo, mali nga yung punta natin, mas okay itong bisitahin kapag kapapataas yung araw at kapababa. Tignan niyo naman guys, overlooking dito ang Indian Ocean. Hello Indian Ocean! I'm here! Ivan, my house near Pacific Ocean. Okay, so second stop natin ngayong araw is ang Unawatuna Beach, okay? So nabubulol ako sa pangalan, but ito po ang itsura niya. So tignan nyo, ang ganda ng sand niya dito. And hindi siya itim, medyo ma-brown-brown siya. So dito po sa side na to, makikita nyo sa bandang dulo, napakalawak ng mismong beach area na to. Tapos ano siya, crescent shape to. Yung mismong shoreline niya. Kaya maganda talaga to. Tapos guys, yung beach na to, protected siya ng coral reef, kaya mas kalmado. 'Di ba? Hindi siya ganoon kataas yung alon, kaya pwedeng mag-swimming. Tapos okay din dito mag-snorkeling. And doon po sa side na 'yon, though hindi na natin pupuntahan kasi talagang nag-drop by lang tayo. I mean, stop lang tayo, nag-quick stop lang tayo dito. Doon sa side na 'yon, pwede kayo mag-nightlife ganyan. So it's giving Boracay vibe talaga. And okay din siya, guys. Kala ko nung una, kasi di ba syempre parang ang mga great beach, I mean yung mga okay na beach nasa Pilipinas, Thailand, ganyan, maganda din dito. Kaya if ever po kung ma-beach kayong tao, tapos gusto nyong gawin yun dito sa Sri Lanka, pwede kayong mag-stop here. Guys, next stop, andito ngayon tayo sa Secret Beach and dito pa rin yan sa Mirissa, Sri Lanka at ngayon mapakita ko sa inyo kung ano yung ganda ng lugar na to. And actually, it's giving Siargao vibes, yung magpupungko, nabubulol ako. Hindi ko actually ma-videohan kasi nakahubad yung mga taong iba dito, guys. But dito na sa side na to. Ayan, dito po sa side na to makikita nyo merong ganyang area, tapos merong parang pool, ayan. So yung tubig umaagos dito, ganyan. So parang nagiging swimming pool siya, kaya tinawag na secret beach. So dito, meron dito tatlong area. Number 1 is yung sandy area. And I think dito na yung side na to. Then after nun, meron ditong rocky pool na tinatawag at yun naman po yung pinakita ko sa inyo kanina na dito naman sa side na to. Yung isa naman is coral reef field section area na kung saan hindi ko siya makita and hindi ko din makikita yun for sure at hindi natin makikita dahil hindi naman po tayo maliligo. Sadyang dinadaanan lang natin to kasi papunta na rin tayo sa airport at sabi ko gano'n, okay lang bang madaanan siya para maipakita ko lang din nga sa inyo at gusto ko din siya makita dahil I think kung babalik tayo dito sa Sri Lanka, parang Colombo area na lang yung parang babalikan ko. Kasi guys, nakakahilo yung mga ibang mga daan, ganyan. And papakita ko ulit sa inyo once more. Then, let's go na sa next stop. Okay guys, so next stop, andito po ngayon tayo sa Gold Fort. At alam nyo ba, isa itong UNESCO World Heritage Site. At ito po ay ginawa ito ng mga Portuguese noong 1588, okay? So, alam niyo, it's giving Fort Magsaysay. I mean, Intramuros vibe din. Ayan. Yeah. So, dito, meron kayo makikita dito.
ng tower. Actually, parang ang luma na itong lighthouse na to. And doon sa baba, nakasarado siya. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok. But, tatry lang nating lapitan. Ayan! O, diba? Guys, meron ditong tawag doon? Nag-flute-flute. At alam nyo ba, guys, yung mga nag-flute-flute na yan, meron lumalabas na ahas dun sa loob. Nung mismong ganun. Yan. Ito yung lighthouse, oh. Oh, 1938 pala siya. Kasi may nakalagay dyan, no? Ayan guys, dito meron dito napakalaking stone wall na pwede nyo makita. Ayun na. Grabe, opo, ang init po dito. Tignan nyo, mag-ingat kayo, huwag kayong dire-diretso. Buti, nagbagal ako konti, mahuhulog tayo dyan. Okay guys, so dito ngayon tayo sa service area. Like, nasa expressway tayo kanina but now, nag-stop muna tayo dito. And bibili muna tayo ng something to eat bago tayo pumunta sa airport. So, kasi airport na after nito. Then, wag na muna kayo alas. Papakita ko pa sa inyo yung proseso sa pag-check-in, ganyan, hanggang sa pag-uwi sa Pilipinas. Ito guys, yung itsura. Oh. So, doon may Pizza Hut. May dito mga Indian food. Tapos may dito mga ibang klaseng food. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Diba? Uso-uso dito roti. Ayan po. Oh, mga ganyang food. Mayroon din ditong supermarket daw, nakapag-supermarket naman na tayo. Ngayon, saan ako makakabili na ice cream? Kasi guys, sa ice cream ako nagka-crave ngayon. Parang masyado ako nakapagkaitan sa sugar kahit konti. Gets niyo yun? Ayan, speaking of, may ice cream dito. May ice cream parlor dito. Willy Pena. May pang milkshake sila. Oh. Yan, premium milkshake. And ito yung ice cream. Ayan. Can you have one cookie milkshake? Cookie milkshake. Cookie. That's cookie. Okay, cookie milkshake. One. Kasi guys, tignan nyo, oh. Nakalagay dyan, gano'n. So, akala ko gano'n siya. Yung milkshake nila. Ganito. Ice cream talaga. Ang galing. Nakakatuwa naman. Okay guys, so finally, andito na ngayon tayo sa Colombo Airport. And ayan, ito po yung departures area. Then ito yung entrance. Ayan. So, pagpasok nyo, ito na po agad ang bubungad sa inyo. Puro shops. So, before ko ipakita sa inyo yung loob, gusto ko muna i-share sa inyo na idinrap by tayo dito ng ating tour guide na si Harsha. So, yun. Medyo malungkot siya, guys. At sinabi niya sa akin na sa susunod daw, if ever kung babalik ako dito, message ko lang daw siya. Ganyan. Kasi syempre, grabe, ang tagal namin magkasama. 7 days kami magkasama. And if ever po, kapag i-avail yung same tour tulad sa akin at nagustuhan niyo naman yung servisyo nila, pwede kayong magbigay sa kanila ng tip, okay? So, hindi naman ito tulad sa Japan. Kapag sa Japan kasi parang offensive or parang hindi maganda yung ganun, di ba? Pero dito, pwede po, okay? So, ako, ang binigay kong tip, 6,000 rupees sa mismong main nating tour guide na si Harsha. Tapos, 5,000 rupees naman sa second na parang assistant niya, which is yun yung nagdadrive. Tapos si Harsha yung kasama nating naglalakad, ganyan. And I think okay na din naman yun. So if ever po kayo, pwede kayong mag-tip din if ever kapag i-avail nyo yung same tour sa akin. At huwag kayong mag-alala, sasabihin ko sa inyo sa susunod na vlog, which is yung pinaka-budget expenses vlog natin, kung paano mag-book sa kanila at kung magkano at kung ano pa yung mga hidden na biniharan natin. I mean, hidden other pala. Ba't ba hidden ang sinabi ko? So, yun. Okay, ngayon, let's go na. Ito po, ayan, tignan nyo. Dito sa departures area, meron dito pa-money exchange. Oh. Tapos, dito may mga shops. Oh, if ever, kung gusto nyo ng magnet, pwede kayong bumili dito ng magnet. Hello. Ayan, may mga pa-magnet dyan. Ayan, oh. Walang mga presyo. Though tayo, hindi naman na natin kailangan ng magnet. Tapos, meron ditong salon gifts. Mga green tea, black tea, yan. Ba't iba yung packaging? Parang hindi ko ito nakikita sa mismo main area. Sa mga pitasan ng tea, tapos sa Colombo, walang ganyan. So, brandy yan dito ko lang nakita. Tapos, ayun na. Green tea, something, ganyan. Meron nyo itong paspa din, if ever, kung gusto nyo. Daming shops, guys.
Nakabili na kasi tayo ng magnet kaya hindi ko na kailangang bumili dito. Then, ayan pa, oh. So, ito meron ditong price tag. Check natin kung magkano. Oh, 1,000 rupees ang mga magnet dito, guys. Kaya lang tayo nakabili naman na tayo. Ay, 500 lang to, oh. Yung pinaka-flag, di ba? Ang bango dito, ah. Yun sa pinaka-airport nila, amoy perfume. Ang bango. At alam nyo, guys, hindi naman halata sa akin na pagod ako ngayon sa ating trip na to. At alam nyo, so far, sa lahat na naging trip natin, sa entire trips natin, I mean travel history natin, dito po sa trip dito ako pinaka napagod at nanlambot. Kasi guys, nakakahilo, ganyan. I mean, nahilo ako sa daan. Ilang beses ko na pinaulit sa inyo yan, pero again, transparent lang ako. Tapos, aside from that, puro biyahe, ganyan. Kasi magkakalayo ang mga tourist destinations dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, I highly suggest na mag-travel agency kayo. So, tapos na po tayo sa security check area. And ito yung pinaka mag-check-in kayo. At gusto ko lang i-share na yung maleta po natin nilagyan ng sticker na ganyan, security check nakalagay. Ngayon pumila na tayo sa AirAsia. AirAsia Kuala Lumpur 250. Ba't ala pang check-in na nakalagay? Siguro dahil napakaaga natin, guys. Aga kasi natin dumating, like literally. Diyos ko, hindi pa natin check-in. Kasi 18:22 pa lang po. So, ano pa tayo? 22:05. Ay, 22:50 pala. Okay, so tama po ang nasa isip natin. Hindi pa bukas. Maaga kasi natin nagpahatid dito. Kasi guys, kailangan ko ng internet. Alam nyo, honest opinion, yun po ang parang pinaka-problema dito sa Sri Lanka. Yung internet po. Di ba sinabi ko sa inyo, may isang hotel lang tayo na mabilis yung internet. Pero alam nyo, nagloloko pa din. Gets nyo yun? Kapag ka madaling araw. So, next time, pagka magpupunta tayo dito, try natin pocket wifi naman ang dali natin instead na eSIM. Okay, so naka-check-in na tayo, guys. Ayun ang ating maleta. Fly through, fly transfer, going to Manila. So, binigay na po sa atin yung ating boarding pass. Colombo to Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur to Manila. So, guys, yung maleta natin, makukuha na natin sa Manila. So, if ever, kung meron kayong kailangan, ilagay nyo na muna sa hand carry nyo. So, ako naglagay ako ng damit here kasi plano kong maligo sa Kuala Lumpur. Kasi, yung suot ngayon, guys, di ba kaninang maga, nag-tour pa tayo sa Mirisa. So, I need to freshen up sa area ng Kuala Lumpur na bago tayo dumating sa Pilipinas para, you know, okay na. Kasi tanghali na tayo dadating doon. Tapos meron pa tayong kailangan puntahan na napakahalaga na for sure matutuwa kayo. I'm so excited. Ayoko lang i-spoil. Ayoko ma-jinx. Pero alam nyo na, guys. Alam nyo na yan. Para sa inyo to. Alam nyo, guys, I'm so sad sa part na hindi tayo nakakita ng leopard. Bakit naman di ka nagpakita sa Yala National Park, ha, leopard? Nakatapos na po tayo sa immigration area. Super bilis lang. And again, tulad ng sinabi ko sa inyo nung dumating tayo dito, ang dami pong immigration officer. So, ang bilis talaga ng pila. And after nun, duty-free area and parang puro, ang tawag ata dito, T-mall. Kasi puro T talaga. Dito na tayo ngayon sa area kung saan papunta sa boarding gate. And alam nyo ba, na-realize ko at na-observe ko, naiisa lang yung floor ng yung mga dadating pa lang, tapos yung mga paalis. Gets nyo yun? Di ba usually sa Manila, nakahiwala yung floor ng mga paalis at mga padating pa lang. Tapos sa ibang bansa din ganun. Pero dito, guys, magkasama. Galing. Mali, parang ano pala, parang ganun din pala sa ibang bansa. Pero kasi sa Pilipinas hindi, di ba? So sa Pilipinas ko lang i-compare para tama. Sabi, ayan, nakakita ako ng peacock. Nakakita din ako ng elephant. Yan ang hindi ko nakita. Grabe, sayang. Yung Lion Rock, oh. Okay, let's go sa gate 8. Ayan, guys, nakikita ko na yung gate 8. Doon tayo pupunta. Nagdala pa naman ako ng bote kasi na-expect ko na meron ditong refill ng water. Pero wala po akong nakikita. Kalito yung numbering nila dito, ha. Mas nauuna yung mga ibang number. Kaya number 10. Mas nauuna yung number 10 kaysa number 8. Okay, guys. So, nakakita tayo ng lagayan ng water. Okay, guys. So, we're here sa boarding gate. Ayan. So, it's giving Singapore. Alam nyo yun, yung tipong papasok kayo, tapos may mag-i-scan, tapos after nun, hindi na kayo pwedeng lumabas. Ganon. So, if ever, kung nasa boarding gate na po kayo, or kung papasok kayo sa boarding gate, umihi na kayo, uminom na kayo, ganyan, kasi wala na kayo ditong gagawang ganon. Alam nyo, so far, yung pinaka review ko, o pinaka realizations ko
at kung ano pa man ang tawag dyan, tapos yung budget, expenses, travel, itinerary, ganyan, ibibigay ko sa inyo sa susunod na vlog, which is a bonus episode. Usually naman lagi yun sa dulo, pero alam nyo, ngayon pa lang gusto kong sabihin sa inyo, itong Sri Lanka ay, paano ko ba masasabi? Kapag ka magpupunta po kayo dito sa Sri Lanka, kakaiba siya kumpara sa mga iba nating napupuntahan. Okay? Very challenging. And hindi siya light kung i-travel, ganyan. So, kinakailangan niyo talaga maging ready sa mga hiking, sa mga lakaran, sa mga beach, ganyan, sa init, ganyang level. So, yun. Which is, kahit pa paano naman, napagtagumpayan naman na natin yun. At okay naman. Wait lang, ibinaba ko yung camera kasi papakita ko sa inyo. Tignan nyo, guys. Tignan nyo. Nakikita nyo ba? Grabe yung iniitim ko. Grabe iniitim ko guys dito sa trip natin na to. Saka again, uulitin ko, pwede naman siyang puntahan yung mga iba't ibang places na parang pwede at reachable ng train. Pero alam nyo, karamihan dito guys, hindi talaga kayang sabihin nating i-DIY. Ganon. Hindi talaga ganon. Like, may mga areas na kinakailangan puntahan nyo na madaling araw tapos wala kayong masasakyan na tricycle, ganyan. So, yun. Might as well, kumuha na lang talaga kayo ng agency, travel agency, ganyan. So, if ever po kung gusto nyo pong kunin yung kinuha ko, which is si Simar Celon Tours, ilalagay ko sa ibaba yung kanilang WhatsApp number. I mean, dito sa screen para makita nyo. And grabe, worth it naman po. So far, nag-enjoy ako. Yun nga lang, guys. Again, uulit-ulitin ko kasi araw-araw ko to nararamdaman. Nahihilo po ako sa biyahe talaga. Kaya ako napapansin nyo sa mga previous vlog. Bakit parang ewan ko kung napapansin nyo, pero hilo po ako talaga ng mga nakaraang vlog. Simula ng Nuwara Elia na episode onwards. Yun, hilo na ako simula nun. Tapos, araw-araw po ako guys, umiinom ng Bonamine. Araw-araw kong chinuchu. Gets nyo yun? So, yun, napaka-challenging yung part na yun for me as a person na may motion sickness na talagang kala mo bitukan ng manok ang mga dinadaanan namin. Which is, guys, nung nagbacolod ako, kasama ko yung mga iba kong friends, si Justin C, si Chuck and Joe, and si Martin. Si Martin, tapos si Ave Lavinit. Ewan ko kung kilala nyo sila. Pero mga travel vloggers din sila. Si Martin Solhogen, saka si Ave Lavinit. In-invite sila ng Sri Lanka Tourism Board at kinikwento na sa amin ni Martin noon pa man na grabe daw talaga yung I mean, sorry sa mga kumakain. Sorry. Masyado lang akong unfiltered kung magkwento, pero ibiblip ko yun. So, yun, grabe daw talaga yung hilo din nila kasi nakakahilo daw talaga. And sabi ko noon kay Martin, I want to go to Sri Lanka too, ganyan. Ano yun guys, 2022 pa yun. So, 2022 pa, gusto ko na talaga magpunta dito. Tapos, nung nagpunta tayo dito, nakalimutan ko na yung part na kinikwento ni Martin, yung ganun. So, oo nga pala, nakakahilo pala talaga. Buti na lang guys, hindi tayo alam nyo na ganyan. So yun, hintayin na lang natin mag-board and sasama ko pa rin kayo hanggang sa Kuala Lumpur. We're here. Papasok na tayo sa aeroplano. Thank you so much sa ating 24th country. Thank you so much Sri Lanka. Di ba sabi ko sasama ko kayo sa Malaysia? Wala naman doon makikita guys. I mean, uuwi na lang ako sa Pilipinas. So yun, papaalam na ako sa inyo. Bye! Hello guys! So now, andito na po tayo ngayon sa ating next destination after nitong series na to. But ngayon ko lang isi-shoot to kasi super tight ng schedule natin and now, ma-film ko na siya finally. And kaya din po, medyo nagtatagal tong Sri Lanka. Medyo mabagal din yung wifi sa mga ibang natutuluyan natin dito sa bansang ito na ma-release yan right after this vlog. Dito sa part na to, isang ating pag-uusapan is yung itinerary natin sa Sri Lanka, kung ano yung mga hotels natin, kung magkano yun, kung magkano yung airline natin, kung magkano yung tours, and aside from that is yung pocket money, tapos yung mga extra nating nagastos. At sa bandang dulo, magbibigay ako sa inyo ng general tips na pwede nyo i-apply bago kayo magpunta ng Sri Lanka, okay? So, number 1, magsimula na muna tayo sa itinerary. Ang trip natin is from February 12 to February 21, and ngayon babasahin ko siya. So, meron po akong laptop in front of me para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko. So, yung February 12 is from Manila
Manila to Kuala Lumpur and Kuala Lumpur to Colombo, which is yun yung biyahe day natin. Whole day tayong bumabiyahe kasi ang layo po ng Colombo from Metro Manila, di ba? Alam naman natin yung lahat. Yung February 13 is yung nag-Colombo City Tour tayo na kung saan panoorin nyo na lang yung Colombo vlog natin. At yan, ilalagay ko dito yung screenshot. DIY natin ginawa yan and tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa vlog na yon, madami kayong pwede pang puntahan and one day is not enough. One day nga lang unfortunately ang meron tayo sa Colombo, diba? Then February 14 naman is nagpunta tayo sa Sigria, which is nagpunta tayo sa Village Safari and Mini Ria Safari. Okay, half day yon. So itong day na to nagsimula na po ito yung tour na kung saan in-avail natin and mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo niya. February 14 yung nagsimula hanggang sa pinakadulong araw, okay? So February 15 is Sigria to Kandy, okay? So nagpunta tayo sa Pidurangala Rock, tapos nagpunta tayo sa Dambula Cave Temple, Herbal Garden, Temple of Tooth Relic, Gem Museum, and Candy Lake Club na kung saan nanood tayo ng Candy and Dance. And aside from that guys, dito sa day na to, mayroon pang isang itinerary which is hindi na natin pinuntahan yun, which is yung Lion Rock. But yung alternative one yung ating pinuntahan, which is yung Pigurangala Rock, okay? So, yun kasing rock na yun, from there, makikita nyo na yung Lion Rock, which is parang for me, okay na doon na lang. Mas mura, and mas okay siya for beginner na, gets nyo yun? Pagka kunyari beginner kayo, tapos aakyat kayo sa rock, mas okay yun. Okay, mas advisable. And ngayon sabihin ko lang, pasensya na hinihinaan ko yung boses ko kasi andito ngayon tayo sa ating tinutuluyan na meron tayong mga katabing room. So, medyo mahina. Kaya nilalapit ko na lang yung mic, okay? Next, February 16 is nagpunta tayo ng Kandy to Nuwara Elia, which is dito, pwede po kayo magpunta ng Ambuluwawa Tower. But di natin yun napuntahan. Tapos, yung Tea Factory, Ramboda Falls, Gregory Park, and Strawberry Farm. Okay? So, Ivan, bakit hindi mo napuntahan yung Ambuluwawa Tower? Tapos yung Strawberry Farm? Guys, hindi ko po talaga kinaya. Nakakahilo po yung lugar, yung area. Like yung sa road, ayoko naman pilitin yung sarili ko kung hindi ko talaga kaya, di ba? Nakakahilo talaga siya. Like very curvy yung roads, tapos zigzag at mahaba na zigzag. Hindi lang yung parang 1 kilometer, tapos na hindi po ganun. Okay? Then, the next day, February 18, is nagpunta tayo sa Little Adams Peak, Rawana Mega Zipline, tapos 9 Arc Bridge. Okay? So, yan. Okay na okay po dyan maglibot. If ever kung kayo ay zipline kayong tao, pwede na kayo dyang magpunta at mag-activities, okay? Pwede kayo mag-zipline, pwede kayo mag-swing, pwede kayo mag-pull, depende, okay? Kasi ano naman yan kung may kasama kayong driver whole day, sasamahan nila kayo, depende sa trip nyo. Kaya lang tayo kasi hindi kasi tayo ma-activity person, kaya hindi natin na-maximize yung part na yun. And again, ako yun. It's a me problem dahil hindi talaga ako nagra-rides, alam nyo naman yan. But kayo po, kung pupunta kayo, pwede po kayong magpunta dyan at mag-activity, okay? And February 19 is nagpunta naman tayo from Ella to Merisa, okay? Ito yung mga napuntahan natin dito, yung Rawana Waterfall, tapos yung Yala National Park. Yung Yala National Park, guys, ang mahal nito, pero ito po yung isa sa parang dapat hindi nyo skip kapag magpupunta kayo ng Sri Lanka. Kasi dito napakaganda nito talaga, napakadaming animals. Aside from that, dito kayo makakita ng leopard. Pero unfortunately, during the time na nag-visit tayo, wala tayong nakita. Sinabi ko pa naman highest density ng leopard yung makikita nyo dito, but wala talaga tayo nakita at all. Medyo malas tayo sa part na yun, o diba? Then, yung February 20 naman is nagpunta naman tayo sa Merisa, which is yun yung pauwi na tayo sa gabi. So, nagpunta tayo sa Coconut Hill, sa Secret Beach, sa Unawatuna Beach, sa Golf Fort, sa Madu Boat Safari, tapos dinala tayo sa airport, okay? O diba, nakabukas to, natatakot ako tuloy. May humahangin-hangin kasi. Pasensya na nadidistract ako. So, yun po ang nangyari. And dito, ang hindi naman natin pinuntahan is yung Madu Boat Safari, okay? Meron tayong mga ini-skip na mga activities na nasa itinerary na pwede nyo ding puntahan na kapag in-avail nyo yung tour na in-avail ko. Kasi ang mahal po ng ticket masyado. Like, merong mga iba 5,000 pesos. Tapos, ganun yung makikita nyo. So, parang,
inisip ko lang talaga yung mga priorities ko, okay? So, noong February 21 naman, yun naman ang pagdating natin sa Manila. Okay, lumabas naman sa screen lahat ng mga itinerary natin. So, i-pause nyo na lang. Tapos sa dulo, i-share ko yung Google spreadsheet link para pwede nyo gamitin as guide, okay? So, next, sa mga hotels naman tayo. So, sa mga hotels po, napakadami po nating naging hotel dito. And so far, mura na rin natin siyang nakuha kasi 6 hotels siya in total, okay? So, noong February 12 to February 14, tayo po ay nag-check-in sa Fairway Colombo. Tapos, ang binayaran natin doon is 6,252 pesos, okay? Next is February 14 to 15, nag-check-in naman tayo sa Celon Breeze Sigria at ang binayaran naman natin doon is 3,471 pesos. Then, after noon, nagpunta na tayo ng Candy, February 15 and 16 yun. Nag-check-in naman tayo sa Celon Breeze Candy. Then, after nun, sa Forest View Lodge ng February 16 to 17, ilalagay ko na yung price dito, guys. Tapos, after nun, is sa Ella's Edge Resort, which is February 17 and 19 naman yun. So, nag 2 nights tayo doon, 6,094 ang binayaran natin. Then, ang pinaka-last nating hotel sa Sri Lanka is Coastal Villa Mirisa, okay? So, February 19 to 20 naman yun, which is ang binayaran natin doon is 3,346 pesos. Ivan, okay ba lahat ng hotel na tiniluya mo? Yes po, okay po talaga lahat. I highly recommend everything, but yung wifi po ang may problema. May mga ibang hotels sa mga binanggit ko na mabagal ang wifi. So far, sa lahat ng binanggit ko, Coastal Villa Mirisa, tapos Forest View Lodge, tapos Ella's Edge Resort lang yung okay ang wifi. Pero yung first 3, yung anong parang hindi okay yung wifi, pero maganda po ang location. Okay? So, kayo na lang po mamili kung gusto nyo ba, mura, pero maganda ang location, maganda yung hotel, pero mahina ang wifi, ganyan. So far sa akin, yung first 3 ang mahina ang wifi, yung last 3 naman, mabilis na ang wifi. Okay? So, again, ang in total po, total na binayaran natin sa hotel natin, lalabas dito, is 22,334 pesos. Okay? Then, after nun, yung flights na. Syempre. So, ang flights po natin is sa Manila, Kuala Lumpur, Colombo, tapos Colombo, Kuala Lumpur, Manila. Okay? So, 4 flights yan in total. Kasi syempre, Manila to Kuala Lumpur, isa yon. Then, layover, Kuala Lumpur naman to Colombo. Then, nung pauwi, Colombo to Kuala Lumpur. Then next naman is Kuala Lumpur to Manila. Okay? Ang binayaran po natin doon in total is 36,646 pesos na may kasama siyang 20 kilos na baggage allowance. And yan, via AirAsia yan. Low-cost carrier. And again, sinabi ko yun sa first episode, pwede pa po kayo makakuha ng mas mura kapag nag-intay kayo ng todo sa mga seat sale. Kaya lang tayo kasi sa part natin, nakaplat po talaga yung mga dates natin, yung mga travel dates na binabiyahihan natin. Kaya yung travel date na pinili natin is hindi yun abot sa seat sale, okay? After ng flights, after ng hotels, tayo po ay nag-avail ng tour, syempre. At yung travel agency na in-avail natin, ilalagay ko dito sa screen, and even yung WhatsApp number nila, ilalagay ko dito sa screen para if ever kung gusto nyo ding i-avail, is pwede nyo pong i-avail. Ang price na in-avail natin na tour is 570 USD, then pwede nyo bayaran ng USD yan or rupees, pero tayo rupees ang binayad natin. Ang katumbas nun is 170,000 rupees at sa Philippine peso naman ang katumbas po nun is 33,282 pesos. So, yan, ito ang itinerary ng pupuntahan. Good for 7 days yung tour na yan. At kung kukumpitin nyo at i-divide nyo yung 33,000 plus is parang okay na din dahil kasama na dyan lahat. Like lahat talaga except lang yung mga entrance fees. Kasama na dyan yung mga babayaran ng toll fee, yung gasolina, yung accommodation ng tour guide sa lahat, pagkain, and everything. Driver, kasama na din. Lahat po, kasama na talaga dyan. Kaya for me, kung solo traveler kayo, I highly recommend this one. Super sulit niya. Sa itinerary naman na ipe-prepare nila sa inyo, pwedeng hindi nyo puntahan yung iba, depende sa trip nyo. Ako kasi personally, yung una, hindi natin pinuntahan yung Lion Rock dahil mas okay tayo dun sa medyo mababang rock dahil beginner pa lang tayo sa pagka-hiking. Yung pangalawa naman is hindi natin pinuntahan yung tower, then yung strawberry farm dahil hilong-hilo talaga tayo at pinayagan naman tayo. Okay? Okay naman yun. Kasi free will nyo naman yun as their guest. And next, yung pocket money, ang winido naman po natin is 200,000 rupees. Ang katumbas naman nun sa peso is 39,100
pesos. Dito sa pocket money na to, dito ko binawas yung mga entrance fees na binayaran natin sa tourist spots. Next naman, ang extra naman na binayaran natin is yung mga eSIM. Hindi tayo nagbayad ng travel tax dahil alam niyo yan, meron akong tinuro sa inyong tip. Panoorin nyo na lang doon sa first episode kung paano kayo makakalibre ng travel tax if ever man. May condition naman kasi yon. Next is ang inavail natin ng eSIM is dalawa, isang Sri Lanka eSIM na talagang for Sri Lanka lang at isang eSIM na good for Asia Pacific region. Yung Sri Lanka, unlimited na data, kaya lang medyo mabagal minsan lalo na sa kabundukang levels. Kaya bumili pa tayo ng Asia Pacific eSIM dahil tayo po ay hardcore user ng internet, ng data, ganyan kasi kailangan natin. Kaya ang binili natin Asia Pacific eSIM, dalawa, kasi may capping ng data yon is 708 isa. So, bumili tayo ng dalawa, 1,416 pesos po ang presyo. And yung isa naman, Sri Lanka eSIM, ito yung medyo mabagal pero unlimited, 1,692 pesos. Yung link ilalagay ko sa ibaba. Pero ako, kung hindi naman kayo hardcore user, ang bilhin nyo na lang yung Asia Pacific eSIM kasi mas mabilis po yun. Ngayon, compute na natin yung total na binayaran natin, total expenses natin sa Sri Lanka trip natin. Number 1 is yung hotels. Ang presyo po nun is 22,334 pesos. Yung flights is 36,646 pesos. Yung tours is 33,282 pesos. Yung pocket money naman is 39,155 pesos and yung extra naman is 4,728 pesos with the total of, ito po ang ginastos natin at nagastos natin sa Sri Lanka, 136,135 pesos. So yan po in total, okay? And again, inuulit ko po yung pocket money kasi super mura nga sa Sri Lanka, ang nagpamahal lang yung mga entrance fees ng mga tourist spots. Doon na din natin binawas yon. So, pagkain, entrance fees, lahat doon na po natin binawas. At ang presyo po ng mga entrance fees ilalagay ko dito sa screen para may guide kayo at least para ma-ready nyo yan kapag pupunta kayo ng Sri Lanka. Kasi ang mamahal po ng entrance fees doon, mura ang mga pagkain, mura ang mga kung ano pa mang gusto nyong bilhin. Pero entrance fees ng mga tourist attractions, yun ang nagpamahal. Okay? So may mga iba doon, hindi ko na pinuntahan kasi guys, budgeted lang naman yung trip natin. I mean, mahal siya, oo, kasi solo traveler tayo, pero budgeted siya at some point, kaya hindi na natin pinuntahan yung iba kasi ang mahal, namamahalan din ako, okay? So, yun po ang binayaran natin at yun ang ating nagasto sa Sri Lanka. Ngayon, sasabihan ko naman kayo ng aking general tips sa Sri Lanka para if ever may guide kayo agad, okay? Bago kayo magpunta. Number 1 is mura po ang bilihin dito. Huwag kayong kabahan sa presyo. Yung mga pagkain, yung mga transportation fees sa city center, kahit sa probinsyang part, mura. Like, medyo nagpamahal lang talaga is yung mga entrance fees ng tourist spot. Kaya, wag kayong kabahan doon. Yung pocket money nyo, parang kalahati or 60% dyan. Ipupuntahan nyo lahat ng tourist spots is doon po mauubos sa tourist spots na mga entrance fee nun. At hindi naman sa mga pagkain. Okay? Next, mahal ang entrance fees ng ibang tourist spots, kaya mag-budget kayo for that. Puntahan ang gusto, pwedeng skip ang iba. Yun naman ang second tip ko. Kumbaga, ibig sabihin ko dito is prioritize nyo lang kung ano talaga yung mga gusto nyong puntahan. Kasi kung pupuntahan nyo talaga lahat, malaki po ang magagastos nyo. Kapag ka sa Sri Lanka, parang for me, parang ang pwede nyong puntahan is ang Yala National Park. Yung National Park naman sa Mineria National Park, yan ang mga pwede nyong puntahan. Tapos yung mismong Lion Rock, yan, puntahan nyo din yan. Tapos yung Nine Arc Bridge, kung saan yung train, yan, mga iconic yan ang huwag nyong skip. Pero yung mga iba, kung mga strawberry farm lang, ganyan, pwede nyo na ding skip yun. Yung mga botanical garden, pwede nyo na ding skip kung budgeted po talaga ang trip nyo. Next, hindi ganoon kabilis ang Wi-Fi data signal sa karamihan ng area sa Sri Lanka. Kaya medyo mahihirapan ng ibang may need nito, especially ang mga work from home people. Medyo mahirap siya. Nakalimutan ko kung saan sa 6 na hotels natin, yung may nabasa akong review na mabilis yung wifi pero nandun tayo, hindi naman siya mabilis. Kaya kapag pupunta kayo sa Sri Lanka, be ready. Mag-ready kayo ng data, mag-ready kayo ng pocket wifi kung kayo ay nag-work from home kasi baka mamaya ay mag-cause yun ng hassle sa inyo at sa trabaho nyo. Yun. Ako kasi nahirapan talaga ako ng todo. Kaya medyo nadidelay yung mga uploads natin dahil doon. Number 4, don't skip Colombo, Sigria, Kandy, Ella, Nuwara Elia, and Mirisa as much as possible. Lahat po ito magaganda.
And kung mag-aalat kayo ng araw sa pagbabiyahe nyo sa Sri Lanka, alat kayo at least 8 to 9 days para malibot nyo po lahat ng magaganda dito sa bansang ito. Kasi ando na rin kayo para maano nyo na siya, ma-maximize nyo na yung trip nyo. Pero ito, paano Ivan kung papipiliin ka ng tatlo, ano ang pipiliin mo na wag skip? Colombo, Ella, and Sigria po ang masasabi ko sa inyo. Bakit ito? Kapag kasi yung Colombo, yun yung pinaka city center. Makikita nyo doon yung mga museums na nasa city center, yung mga markets, yung mga malls, yung mga famous tourist spots, nandun din. Tapos meron din doon mga iba't ibang mga places na doon nyo lang makikita at hindi nyo makikita sa mga ibang probinsyang area sa Sri Lanka. Yung Ella naman, kaya naman sinabi ko yun kasi andun po yung train. Super sikat talaga ng train na yun sa Sri Lanka. And nung time lang natin, hindi siya ganoon kaganda, to be honest. Pero kahit na ganoon, puntahan nyo pa rin siya dahil yun po ang isa sa mga pinupuntahan talaga sa bansang yon. Tapos next naman is yung Sigria. Grabe, dito very laid back nung lugar na to, but napakaganda po ng experience nung nag-hiking tayo doon at nakita natin yung Lion Rock. Tapos makikita nyo talaga puro green siya, ganyan, and worth it siyang puntahan. Kaya wag yung skip. Next, may mga ATM machines sa iba't ibang area, not like sa mga nababasa ko online. Kasi ang nababasa ko online, mag-withdraw na daw ng cash sa Colombo kapag kapupunta or sa airport dahil sa iba't ibang areas ay walang ATM. Pero tayo po, na-observe natin meron pong ATM sa kahit saang lugar ng pinuntahan natin. Kaya yon, if ever kung yun ang iniisip nyo, lahat po ng area may ATM. And so far, sa mga nakita ko, wala pa naman ako na-encounter na offline. Next, there are many flights with layovers going to Colombo from Manila. Mamili na lang kayo ng pinaka-cheap. So far, ang pinagpilian ko that time is via Kuala Lumpur, via Singapore, at via Bangkok. Kayo na lang mamili. And again, kung magbubook po kayo ng flights, is pwedeng mag-check muna kayo sa Skyscanner and sa Google Flights para makita nyo kung saan mura at kung kailan ang travel dates na mura. Tayo, hindi natin na-i-apply yun. Bakit? Kasi po, nakaplat na ang mga travel dates natin at itong travel dates na to, yung nakaalat talaga for Sri Lanka na kung saan hindi yun parte ng mga murang flights. Yun. Wala tayong choice at yun din naman din ng kailangan lang nating ituloy na date. Next, having a tour guide and driver is better if solo travel kayo and because less hassle for intercity transferring. Tulad ng sinabi ko nung una, medyo mahirap po siya kapag ka solo traveler kayo tapos magko-commute kayo unless mahaba talaga ang time kasi kapag ka bus mabagal din yan kahit papano at napakadaming transfer. Pero kapag ka may tour guide kayo mapupuntahan nyo lahat. Kasi sa Sigria, sa Ella, ganyan, sa Nuwara Elia, medyo may mga areas po doon na hindi nyo po mapupuntahan kung wala kayong sasakyan talaga at may mga areas doon na madaling araw pa lang pupuntahan na. And kapag ka, kunyari, madaling araw na, kunyari 4 a.m., wala kayong makikitang tricycle doon o tuk-tuk na nasa labas. Ganyan. So, might as well, mag-hire po kayo ng tour guide or parang package talaga na sasama sa inyo. Next, Uber is available if you want a fixed rate ride. Kasi syempre kapag ka, kunyari, usap-usap lang, makikipag-negotiate pa kayo sa presyo, ganyan. Pero kapag ka po kasi Uber, yun na talaga yung rate niya. Hindi na magbabago, fix na yun. At safe po ang Uber. Merong choices po na madami. Merong tuk-tuk, merong motor, merong coaching maliit, which is Zip. Tapos merong kotse na parang mga Toyota sa atin or ganung level na kasya at comfortable. Next is bring cash always. Dahil hindi every time ay cashless po. Hindi siya tulad sa mga ibang bansa natin na pupuntahan na majority cashless na. Dito sa Sri Lanka is magdala pa rin po kayo ng cash kasi merong mga karinderya, merong mga store, merong kahit convenience store na hindi po tumatanggap ng card. Kaya okay pa din sa atin na medyo malaki po ang winidraw natin na cash or pocket money. Kasi nakatulong sa atin yun dahil nagagamit natin siya at meron tayong mga areas na pinupuntahan na hindi tumatanggap ng credit card or debit card. Kaya again, bring cash always. Mag-withdraw kayo. Hindi ito yung tulad sa iba na parang mas ina-advise ko na card lang talaga, okay? Mas mabuti nang may pera kesa makapos kayo sa area na liblib na medyo mga 5 kilometers siguro ang layo ng ATM, okay? Last but not the least, safe po sa Sri Lanka at yung mga tao dito, one of the best people in the world. Okay, wala akong nakitang naghihiyawan, wala akong nakitang
nag-aaway, ganyan. At aware din naman ako before pa lang magpunta doon na mababait talaga ang mga taga Sri Lanka. Kaya nung nagpunta tayo, hindi din tayo na-shock sa part na yon. So, tatanungin niyo ako, Ivan, safe ba yan for solo traveler? Yes po. Ivan, safe ba yan for female solo traveler? Yes po. Ivan, safe ba yan sa mga pagkain? Yun ang hindi ko alam kasi iba-iba naman tayo ng tiyan. Depende na sa inyo yun. Ivan, safe ba mag-commute dyan? Yes po, pero may time na baka mamaya ay kahit papano mas scam din kayo kasi may scam naman sa lahat ng bansa. So, maging aware na lang kayo at alerto. And next naman, Ivan, safe ba yun in general? Yes po, safe na safe. Mapa may friends kayong kasama at kahit solo traveler. And again, pag solo traveler kayo, ang i-recommend ko sa inyo is mag-hire kayo ng tour guide. Much better. Okay? So, yun lang naman po ang tip ko. If ever, kung meron pa kayong gusto itanong, i-drop nyo lang dito sa comment section. At kung meron pa akong nakalimutan, is i-drop nyo pa rin dyan sa comment section at kung meron kayong gustong i-PM, i-DM nyo lang ako or i-PM nyo lang ako sa Facebook page or sa ating Instagram account. Again, Ivan de Guzman po at abangan nyo na ang ating next series na kung saan ito po ang ating 25th country at ngayon, first time nating pupunta sa kontinente ng Oceania! Okay? I'm so excited and see you po sa darating na travel series natin dahil andito na ako ngayon at andito ngayon tayo sa New Zealand.